Benigno Aquino III upang maging ganap na batas ang Anti-Bullying Act of 2013. Ang bullying ay ang matindi o paulit-ulit na paggamit ng isa o mahigit sa dalawang estudyante ng mga pananalita, sulat o akto maging sa paraan ng gumagamit ng electronic system gaya ng online site at mobile phone na nakakaapekto sa emosyonal, pisikal o maging sa pagkasira ng kagamitan ng isang estudyante. Nakasaad sa batas ang pagbabawal sa bullying sa elementary at secondary school. Ang mga opisyal ng eskwelahan ay maaaring patawan ng administrative sanctions kung hindi susunod sa panuntunan ng batas na ito. It's a problem that's common everywhere. Victims can be at all ages, but mainly at schools. Recently, in 2013, a law was prepared and submitted by representatives Mario Mitzi Cajayon, Christopher Ko, Rodel Batucabe, Juan Edgardo Angara, Alfredo Garbin, Salvador Escudero III, and Bimatete Herrera Day. The law aims to protect the victims of bullying as well as help the bullies themselves. The bullies must go through rehabilitation, as well as the parents must join the bullies. The reason that the parents must join the bullies is because the reason behind their behavior might be the parents. The way that a meeting by the school principal. It is between the parents of a bully and a bullying victim. Let's have a look at the video and see the different treatment that they get from their parents. Sa muli nilang paghaharap sa mga nambiktima kay Abby, mag-isang sumama ang kanyang ina. Sadya niyang hindi isinama ang asawa dahil baka raw hindi ito makapagpigil. Ano ba ang gusto niyong mangyari dito? Well, unang-una, I believe that Abby deserves an apology, Maxine. Dahil sa ginawa niyo. Sorry lang pala eh. Really sorry. Ganyang klaseng sorry ang ibibigay niyo sa anak ko. Eh, Mrs., ano po ba ang gusto niyo? Sinabi naman ho namin na willing na kami sagutin ang pagpapamedical ni Abby. Wala akong pakialam sa ginastos namin sa medical ng anak ko. Ma'am, ano pang gagawin niyo sa mga bunugbog kay Abby? Hayaan niyo silang ganyan na lang? Hindi niyo maharap sa akin yung mga kasama ng mga batang to. Ma'am, please calm down, okay? Anong nilisingisi mo dyan, ha? Ikaw talaga sakit ka ng ulo, ha? Ikaw talagang, ha? Lola, tigilan niyo nga ako. Tigilan? Sasagot-sagot ka pa? Sasagot-sagot ka pa, ha? Ha? Ang tama Sasagot na ka pa, po. ha? Sasagot-sagot ka pa? Ma'am, nasasaktan po yung bata. Mana ka sa ino mo. Malandi na wala pang utang na loob. Walang utak, walang ano. Ha? Sana iniwan na lang kita na sanggol ka pa sa basurahan para wala na ako sakit ng ulo. Wala na ako sinasakit-sakit ng ulo, ha? Ito, sakit ka ng ulo, eh. Sana tinapon nila ako sa basurahan kasi ginaganito niyo ako. Papa, bastos! Bastos ka talaga! Wala kang ano, ha? Ha? Halika na! Umuwi na tayo! At doon tayo mag-usap sa bahay. Nasa walang hiya ka talaga. Nako! Eh, ganito. Talagang kailangan to. Walang modo. Halika na! Dito! Watching this video, don't you think that the grandmother of the bully and the treatment that she gives her granddaughter might be the reason behind her behavior? Don't you think that the grandmother really needs to attend the rehabilitation with her or not? Do police realize that what they are doing is bad? The answer is sadly no. They do not realize. In fact, they think it's funny, it's cool. But the question is, what if the same thing happens to them? They will be bullied. Or must not be them directly, maybe one of their siblings at the same school, or cousins, or whatever. Let's have a look at the following video. It represents two sisters going to the same school. One of them is a bully, and the other is a bullying victim.
until it happened to her. She realized it's bad. Let's all work together. Let's stop bullying. Thank you for watching.